Nagsimula ang pelikula kay Jimmy Conlon, na nakahiga sa lupa sa isang makapal na gubat, at nakahawak sa tiyan kung saan siya nabaril. Sa gitna ng mga puno, ang anak ni Jimmy na si Mike ay makikitang mabilis na kumikilos sa gitna ng gunfire, na nagbigay kay Jimmy ng pakiramdam na nangyari na ang eksenang ito noon. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa kung ano ang nangyari sa nakalipas na 16 na oras. Ngayon, makikita si Jimmy na mukhang haggard at lasing sa isang bar. Nang magising siya mula sa kanyang kalasingan, pinagtawanan siya ng mga tao sa bar. Sa kagustuhang makausap ang isang lalaki na nagngangalang Danny, sinubukan ni Jimmy na tumayo sa kanyang kalasingan. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang opisina kung saan niya nakita si Danny. Anak siya ni Sean, isang taong pinagkakatiwalaan ni Jimmy. Nabunyag na si Jimmy ay dating nagtatrabaho para kay Sean, noong si Sean ay isa pang mob leader. Si Sean na lang ang taong nagmamalasakit kay Jimmy, dahil ang lahat kabilang na ang sarili niyang pamilya ay tinalikuran na siya. Pagdating ni Jimmy sa opisina ni Danny, nasaksihan niya ang 2 pulis na tumanggap ng suhol mula kay Danny. Pinagmasdan ito ni Jimmy mula sa labas ngunit nanatili siyang tahimik. What's up, Jimmy? You doing? Sa isang nakakaantig na sandali, si Jimmy, na sobrang desperado ngunit mapagpakumbaba, ay umutang kay Danny ng $800 na nagpapakita kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay hiningi niya kay Danny ang utang na kailangan niya, ngunit nadismaya si Danny at nagtanong kung bakit nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang ama. Sa halip na ibigay agad ang pera, iminungkahi ni Danny ang isang alternative. Inalok niya si Jimmy ng trabaho bilang Santa Claus sa party sa kanyang bahay, kapalit ng pera. Dahil sa labis na pangangailangan ng pera, sumang-ayon si Jimmy sa alok ni Danny. Kalaunan, nakipagpulong si Danny sa kanyang ama na si Sean, kasama ang isang grupo ng mga Albanian criminal upang talakayin ang isang potential business deal na kinasasangkutan ng pagbebenta ng mga illegal goods. Ang pinuno ng Albanian group ay nagmungkahi ng isang deal at sinabi kay Sean na babayaran nila siya ng $200 million at 20% ng kita ng mga produkto, kapalit ng pahintulot na makadaan ang kanilang mga kalakal sa teritoryo ni Sean via port. Gayunpaman, si Sean, na ngayon ay nakatuon na sa kanyang lehitimo at legal na negosyo, ay nagpakita ng kaunting interes sa proposal at tumanggi na pahintulutan ang pagbebenta ng Albanian goods sa kanyang rehiyon. Ipinaliwanag niya na nag-move on na siya mula sa kanyang mga nakaraang kriminal na aktibidad at ngayon ay isa ng profesional na negosyante. Sa pagkadismaya sa pagtanggi ni Sean, inutos ng mga Albanian criminals na ibalik ni Danny ang perang ginastos nila para i-arrange ang meeting kay Sean. Pagkaalis ng mga Albanian, bumalik si Danny sa kanyang ama at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Sa kabila ng pakiusap ni Danny na tulungan siya, iginiit ni Sean na ayusin ni Danny ang sitwasyon ng mag-isa at hinayaan siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Samantala, ipinasilip sa atin ang buhay ng anak na lalaki ni Jimmy na si Mike. Nagtatrabaho si Mike bilang isang limo driver at isa ring skilled boxer, na naglaan ng kanyang oras sa pagtulong sa mga bata sa isang local gym. Sa kabila ng pagiging nag-iisang anak ni Jimmy, sawang-sawa na si Mike sa magulong nakaraan ni Jimmy bilang hitman at tumangging kilalanin siya bilang kanyang ama. Makikita si Mike na nagsasanay sa isang boxing gym kasama ang isa sa kanyang mga estudyante na nagngangalang Legs, na kinukunan ng kanyang workout. Pagkatapos ng training session, kinuha si Mike para imaneho ang 2 kliyente, at ang isa dito ay isa sa mga Albanian criminal mula sa naunang eksena sa lugar ni Sean. Ang mga kriminal na ito ay inutos kay Mike na dalhin sila sa bahay ni Danny. Pagdating doon, tumaas ang tensyon nang ang mga Albanian criminals ay nakatanggap ng pekeng pera. Humantong ito sa isang shootout, kung saan nagawang patayin ni Danny ang isa sa mga gangster. Sinubukan ng isa pa na tumakas ngunit hinabol siya ni Danny at pinatay siya sa labas ng bahay. Si Mike, na naghihintay sa sasakyan, ay nasaksihan ng buong pangyayari at gayon din si Legs, na hindi sinasadyang nakunan ng pamamaril sa kanyang video camera. Nang makita si Mike sa sasakyan, nilapitan siya ni Danny na may nakatutok na baril, ngunit sa kabutihang palad, nakatago si Legs bago pa siya mapansin ni Danny. Pagkatapos ay pinilit ni Danny si Mike na samahan siya sa kanyang bahay, na may intensyong patayin siya upang madispatcha ang saksi. Gayunpaman, mabilis na kumilos si Mike at kalaunan ay nakatakas. Ngayon, hinabol siya ni Danny at ng kanyang mga kasabwat ngunit naiwasan sila ni Mike sa pamamagitan ng pagtalon sa isang bakod. Gayunpaman, sa kabila ng pagtakas ni Mike, sinamantala ni Danny ang pagkakataon na nakawin ang wallet ni Mike at nakuha ang kanyang personal na impormasyon at home address. Agad na tinawagan ni Mike ang kanyang asawa, na kasalukuyang nasa bahay ng kanyang hipag, at hinimok itong manatili at huwag umuwi para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan.
Samantala, nalaman na ni Jimmy ang sitwasyon. Dahil nasa panganib si Mike, nagmamadaling pumunta si Jimmy sa bahay ng kanyang anak at kumilos ayon sa utos ni Sean. Pagdating doon, nakiusap siya sa kanya na huwag isali ang mga pulis. Gayunpaman, masama pa rin ang loob ni Mike sa kanyang ama at tumangging papasukin siya sa kanyang bahay. Gayunpaman, pumasok pa rin si Jimmy sa bahay at sinubukang hikayatin si Mike na sundin ang mga utos ni Sean, at binigyang diin na ito ay para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pakiusap ng kanyang ama, nanatiling determinado si Mike na isumbong si Danny sa mga awtoridad. Nang nagpasya si Jimmy na umalis ng bahay, napansin niyang nakaparada ang kotse ni Danny sa malapit, at nakaramdam ng gulo. Agad siyang bumalik sa loob, at nakita doon si Danny na pinagbabantaan ang buhay ni Mike gamit ang baril na nakatutok sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, kumilos si Jimmy at tinapos ang buhay ni Danny sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Jimmy kay Sean para ipaalam ang balita, at ipinaliwanag na wala siyang ibang choice dahil papatayin ni Danny si Mike. Nang marinig ang balitang ito, napuno ng kalungkutan si Sean at nagpas siyang ilihim ito sa kanyang asawa. Malungkot niyang ibinalita kay Jimmy na sila ngayon ni Mike ay markado na ng kamatayan. Ang balitang ito ay ikinatakot ni Mike, na sa sobrang pagpanik ay sinubukang tumawag sa pulisya. Gayunpaman, namagitan si Jimmy, at sinabing ang pagsangkot sa mga awtoridad ay magpapalaki lamang sa sitwasyon. Sa kabila nito, pinalayas ni Mike ang kanyang ama sa bahay, at labis na nabagabag sa sitwasyon. Ngayon, desperado si Mike na humingi ng tulong at kalaunan ay tumawag sa 911. Ipinaalam niya sa dispatcher ang mga aksyon ng kanyang ama, at inireport na isang lalaki ang binaril sa loob ng kanyang bahay. Samantala, ibinahagi ni Sean ang malungkot na balita sa kanyang asawa, at pareho silang napaiyak sa banyo. Pagkatapos nito, inutusan ni Sean ang ilan sa kanyang mga tauhan na pumunta sa bahay ni Mike. Ang mga lalaking ito, na nagkataong mga tiwaling pulis, ay dinala si Mike sa kustodiya at inakusahan siya ng isang krimen. Samantala, nakita ito ni Jimmy sa labas ng bahay ng kanyang anak. Nakilala ni Jimmy ang mga tiwaling opisyal mula sa nakaraang engkwentro, at nagpas siyang sundan sila. Nagdulot siya ng pag-crash na nagpahintulot sa kanya na mailigtas si Mike mula sa wreckage, at pagkatapos ay pinatumba ang isa sa mga opisyal sa proseso. Pagkatapos nito, sabay na tumakas sina Jimmy at Mike mula sa pinangyarihan. Gayunpaman, hindi pa tapos si Sean. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan, na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Frank, na tugisin at dispatsahin ang parehong sina Mike at Jimmy. Hinanap sila ng mga tauhan ni Sean hanggang sa subway, kung saan nagkaroon ng laban. Pinahinto si Mike ng isang taong pinagkakautangan niya ng pera, ngunit mabilis na lumaki ang mga bagay-bagay nang lumitaw ang isang kalaban at nagsimulang atakihin si Jimmy. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Mike na tumakas, napansin siya ng isa pang tauhan ni Sean. Sa gitna ng kaguluhang ito, natagpuan ni Jimmy ang kanyang sarili na naipit sa isang pakikibaka laban kay Frank. Sa isang desperadong hakbang, nagawa ni Jimmy na talunin si Frank at nauwi sa pagsakal sa kanya gamit ang isang piraso ng tela. Sa huli, si Jimmy at ang kanyang anak ay nakatakas sa subway. Samantala, inutusan ni Sean ang kanyang mga tauhan na i-frame si Mike para sa pagpatay sa kanyang anak, sa pamamagitan ng pagtanim ng ebidensya sa bahay ni Danny. Pagkatapos nito, pinakilos ni Sean ang lahat ng kanyang mga resources, at ipinadala ang kanyang mga tauhan sa buong bansa upang hanapin sina Jimmy at Mike. Habang lumalala ang sitwasyon, ang asawa ni Mike na si Gabriel, ay takot na nanunood, nang ang isang live news broadcast ay kinilala sina Mike at Jimmy bilang mga sospek sa pagpatay, na nag-spark ng nationwide manhunt. Nang ma-realize ang bigat ng sitwasyon, hinimok ni Jimmy si Mike na kunin ang kanyang pamilya at magtago hanggang sa muli siyang makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Detective Harding, isang police investigator na hindi naiuugnay si Jimmy sa pagkamatay ng mga Albanian criminal. Inihayag ni Harding na idinawit ng mga nakasaksi si Mike, hindi si Danny, bilang ang shooter. Sa isang matapang na hakbang, nakipag-deal si Jimmy kay Harding at sumang-ayon na magbigay ng ebidensya para linisin ang pangalan ni Mike, kapalit ng immunity sa kanyang mga nakaraang krimen. Kalaunan, kinumpronta ni Jimmy si Sean, ipinahayag ang kanyang pagsisisi at nakiusap na wag idamay si Mike sa kanilang away. Gayunpaman, nanatiling matigas si Sean, na iginiit na meron siyang karapatang maghiganti. Nang wala ng ibang paraan, isiniwalat ni Jimmy na intensyon ni Danny na patayin si Mike, at nagbantang ilalantad ang mga nakaraang kriminal na aktibidad ni Sean sa mga awtoridad.
Ngunit si Sean, na tila hindi nabigla sa mga babala ni Jimmy, ay hindi pinansin ang banta at naniniwalang hindi papanigan ng pulisya ang mga akusasyon ni Jimmy. Habang nangangamba para sa kaligtasan ng pamilya ni Mike, nagmamadaling pumunta si Jimmy sa kanilang bahay at mabilis na inarrange na lumipat sila sa isang ligtas na lokasyon. Ngayong wala na sa peligro ang kanilang mga mahal sa buhay, sina Jimmy at Mike ay nagsimula sa isang misyon upang makakuha ng ebidensya na maglilinis sa pangalan ni Mike mula sa mga maling akusasyon. Ang kanilang unang pinuntahan ay ang apartment ni Legs, kung saan umaasa silang makukuha ang footage habang ginagawa ni Danny ang pagpatay. Gayunpaman, naudlot ang kanilang mga plano nang sila ay nakita ng isang residente, na kinilala sila bilang mga kriminal at agad na inabisuhan ang pulisya. Nang dumating ang mga pulis upang ilikas ang mga residente, si Andrew Price, isang skilled assassin na inupahan ni Sean, ay ipinaramdam ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pagputol ng power sa buong gusali. Sa kaguluhang naganap, sina Jimmy at Mike ay nagblend sa iba pang mga tenants, at sinamantala ang kalituhan na dulot ng sumiklab na sunog. Gayunpaman, si Price, na merong night vision goggles, ay nagawang mahanap sina Jimmy at Mike sa dilim, na nagpataas ng tensyon sa kanilang desperadong sitwasyon. Inutusan ni Jimmy ang kanyang anak na tumakas habang siya naman ay mananatili upang harapin ang hitman. Nang makapunta sa ibaba, naharap si Jimmy sa isang matinding salpukan laban sa assassin. Sa isang kritikal na sandali, muling lumitaw si Mike at tinutukan ng baril ang ulo ng hitman, ngunit hinimok siya ni Jimmy na huwag hilahin ang gatilyo, at nagbabala sa mga kahihinatnan ng kanyang aksyon. Pagdating ng mga pulis, muling nakatakas sina Jimmy at Mike. Gayunpaman, nang malapit na silang makalayo, nagpaputok si Price ng isang shot na tumama sa kamay ni Jimmy. Sa paghahanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan, sina Jimmy at Mike ay nakahanap ng kanlungan sa tahanan ng kapatid ni Jimmy na si Eddie. Sa kabila ng pagiging pamilya, dismayado si Eddie sa mga nakaraang aksyon ni Jimmy. Ibinunyag niya kay Mike na minsang nagtrabaho si Jimmy para kay Sean at pinatay pa nga niya ang sarili niyang pinsan para protektahan ang mga interes ni Sean, at iminungkahi na maaari din itong gawin ni Jimmy kay Mike. Sa takot at pagkadismaya sa revelasyong ito, nagpa siya si Mike na umuwi na sa kanyang pamilya. Samantala, sa isang pagtatangka na wakasan ang tunggalian, muling tinawagan ni Jimmy si Sean, nakiusap sa kanya na itigil na ang kanyang pagtugis kay Mike at sa kanilang pamilya, at nagbabala sa masamang kahihinatnan kung magpapatuloy siya. Gayunpaman, ibinasura ni Sean ang banta ni Jimmy at ibinaba ang tawag. Ngunit sa oras na ibinaba niya ang telepono, lumalabas na nakarating na si Jimmy sa hideout ni Sean at handa siyang tapusin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Nang walang pag-aalinlangan, isa-isa niyang dinispatsa ang mga tauhan ni Sean, hanggang sa tuluyan niyang makaharap si Sean, at tinapos ang matagal na nilang alitan sa isang fatal blow. Samantala, nagmamadaling pumunta si Legs sa istasyon ng pulis, determinadong ayusin ang mga bagay-bagay. Hinanap niya si Detective Harding at ibinigay ang mahalagang footage na pinapakita ang karumal-dumal na aksyon ni Danny. Habang nagsisimula ng humupa ang sitwasyon, nakahanap si Mike ng kaginhawaan kasama ang kanyang pamilya sa isang isolated cabin. Hindi nagtagal, binisita ni Jimmy si Mike at ang kanyang pamilya, na may balita tungkol sa pagkamatay ni Sean at ang pagtatapos ng kanilang problema. Sa isang heartwarming moment, ipinakilala si Jimmy sa kanyang mga apo sa unang pagkakataon, na minarkahan ng bagong kabanata ng pagkakasundo at pagkakaisa ng pamilya. Samantala, muli sa ating ipinakita si Price. Sa kabila ng matinding sugat, nagawa ng hitman na matunton si Mike at ang kanyang pamilya sa cabin. Upang matupad ang kanyang misyon, naglunsad siya ng isang marahas na pag-atake, dahilan para lubhang masugatan si Jimmy, bago hinabol si Mike at ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa isang tense na sandali, isinakripisyo ni Jimmy ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang anak. Sa panahon ng pakikibaka, nagawang patayin ni Jimmy si Price, at sa huli ay tinapos na ang banta ng hitman. Ang eksenang ito ay mula sa simula ng pelikula, kung saan makikita si Jimmy na merong tama ng bala sa tiyan at malapit ng bawian ng buhay. Pagdating ng mga pulis sa pinangyarihan, si Detective Harding ay naghatid ng isang mahalagang piraso ng ebidensya. Ipinakita niya ang footage na nagpapatunay sa pagiging inosente ni Mike sa mga pagpatay na iniuugnay sa kanya. Gayunpaman, naging mapait ang tagumpay nang kunin na ni Jimmy ang kanyang huling hininga, habang hawak ang isang listahan ng kanyang mga nakaraang biktima. Bagaman hindi maganda ang kanilang relasyon, si Mike ay nalungkot sa pagpanaw ng kanyang ama, at napagtanto na sa huli, ibinigay ni Jimmy ang lahat para protektahan siya at ang kanyang pamilya. Kasunod nito, bumalik si Mike sa kanyang mga tungkulin bilang boxing coach at driver,
at nagkaroon ng kaligayahan kasama ang kanyang asawa at mga anak na babae. Araw-araw, habang naghahanda siya para sa trabaho, tinititigan ni Mike ang isang larawan niya kasama ang kanyang ama, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.